Hello, magandang umaga ho sa ating lahat. Siguro magtataka kayo kung sino ko. Isipin niyo baka isa ako sa mga opisyal ng Meta o kaya opisyal ng gobyerno o baka mga coach o kaya leader ng Meta. Hindi ho. Isa rin ako sa inyong mga kasama dito sa grupo na ito na kasama niyo nag-aalala at nangangamba kung ano nangyayari dito sa ating negosyo. Kasi siyempre itong nakarang araw nakita natin bakit nagkaroon ng ganito, but all of a sudden bigla na lang dumating sa ating yung sigalot sa ating buhay kung kailan nandun tayo sa tinatawag nating tugatog na ng ating halos tagumpay ay bigla tayo nagkaroon ng problema. Alam niyo, nagsimula itong problema natin ito siyempre nung tayo ay magkakaroon na ng tinatawag na pinaka-annual meeting o parang convention na tawag na sa iba. Kasi nga ila-launch na itong atong pinakakitatan, itong negosyo natin, itong Meta Asia. Siyempre, pag ganyang magkakaroon na ng opisina dito, officially, siyempre, ang una nilang ginagawa, siyempre, ay mag-register sila. At ika nga, para makita meron tayong tinatawag talagang legalidad na magtrabaho rito. Kaya lang nagkaroon ng misconception, marami ang ika nga, siyempre mga nakialam, marami ika nga nakisawsaw, nakimarites, hindi natin malaman kung anong kanilang gusto, hindi natin malaman kung sila ay talagang gustong makatulong o mainggit la sa ating ganda ng ating pinagkakakitahan. Siyempre, nangyari dito sa ating gobyerno, yung isang ating ahensya na siyang kumukuha ng tinatawag na nagbibigay ng tinatawag na lisensya o article of incorporation ay yung Securities and Commission. Siyempre, nagkaroon sila, they were mandated by the government upang mag-imbestiga, upang mag-check, upang malaman kung itong kumpanyang ito ay talagang legit at talagang makakatulong dito sa ating bansa at hindi makakaging pahirap sa ating mga Pilipino. Subalit, napakabilis ng naging investigasyon, nagkaroon ng tinatawag na overlapping ata. Ito sa aking opinion lang ito, hindi opinion ito na sinasabi ko, totoong nangyari. Ito na yung sa aking parang assumption ko lang. Kasi ang nangyari simula na magkaroon tayo ng tinatawag na registration, hindi nga pinaliwanag na ngayon. Coach, sabi nga sa atin, siyempre, ganyan talaga. Hindi mo na pangalan ng kung sino yung kanilang representative na kanilang tinatawag na inatasan o kanilang pinagsabihan na magpunta rito, mag-register. Siyempre, pangalan muna nila na ilalagay. Sila muna ang upang ilagay ang pangalan nitong kumpanya. Subalit, ito nangyari sa ating ahensya. Nagkaroon na kagad ng mga tinatawag na conclusion. Parang nagkaroon ng abrupt conclusion kagad na sinabing, hindi po pwede dahil ito ay illegal. Parang gano'n na nangyari. So, ang ginawa nila, hinold nila ang crypto wallet na anumang transaksyon na pupunta kay Meta ay pinahinto nila. Subalit nakalimutan nila, ito rin natin ginagamit na transaksyon para tayo makapag-withdraw. So kahit anong gusto natin, gusto mo na itong si Meta na makapag-withdraw tayo, hindi dahil naka-stop, naka-hold itong dalawang ginagamit natin, itong CoinPH saka itong GCash. Hindi natin makuha yung ating withdrawals. Hindi si Meta ang nagpo-problema dahil nandoon na ilalabas natin sa ating pinagkakitahan yung pera natin. Kaya lang hindi natin mailagay natin doon sa bangko natin o saan man gusto natin ilagay dahil naka-hold nga. Ayaw tanggapin netong dalawang ahensyang ito o dalawang organisasyon nito, dalawang crypto wallet nito dahil meron silang tinatawag parang order na huwag muna silang tumanggap ng anumang bagay regarding dito kay Meta habang hindi naayos ang rehistro. Ang nangyari tuloy, nagkagulo tayo. Ang nangyari, nabahala tayo. Akala natin nawala na ang pera natin. Akala natin nasabotahe na tayo. Ang tagal na natin kumikita. Ang tagal na lalo mga nauna, ang tagal nyo na, nakita nyo na kung gaano karami at gaano kasaya ang naging buhay nyo simula nang kayo ay makapasok dito at makuha nyo na ang inyong tinatawag na biyaya mula dito. Bagamat na itabi nyo na inyong puhunan, yung mga ipinasok nyong pera na ginagamit nyo ngayon ay mga tubo, ay still pera nyo yun. That is a part of your money na you cannot tell it na ika nga na hindi bali, tubo ko na lang yan, hindi.
Kasi yan ay kasama din pa sa inyong mga iniisip na future ng inyong pamilya. Pero itong mga nagsisimula, sila na bahala. Sabi nila, paano naman kami? Paano naman kami na nagsisimula pa lamang? Ang iba sa amin dito, ika nga ay hiniram lang ang pera. Dahil gusto namin umunlad. Gusto namin makaahon din sa hirap. Dahil hindi naman kaya ng aming mga pinagkakakitaan itong kikitahin namin dito. Ang iba rito, nagsanla. Ang iba ika nga, nagbenta ng mga ari-arian. Hindi natin sila masisisi dahil napakaganda, napakaayos, at napakakita niyo naman kung gaano karami at gaano kadali ang pagkita natin dito. Kayong mga nauna na dyan, nakita niyo naman talaga kung gaano kabilis, walang problema. Not until nang pumasok itong ating ahensya na siyang mismo nagkaneto na mando upang ihinto muna ang mga transaksyon na mangyayari dito. Pero dapat sana tayong mga nandito, tayong maliliit, tayong tayong mga investor dito. Siyempre, we call ourselves investor dahil nag-invest tayo. Tayong mga lagay ng tinatawag na investment dito, dapat naisip din kaagad nila sana na yung pera natin maiipit. Hindi nila siguro nakita na i-withdraw yun natin dahil ang ating transaction dito kung tayo pumapasok ng tinatawag na business only good for 90 days. Saan ka makakakita ng ganyan? It's only 90 days. Hindi katulad ng mga iba, makikita mo nandun sa Mexico na yung tinatawag nila nga pyramid na nandun na sa dulo ng pyramid, nasa ilalim na ng lupa, hindi pa humihinto. Ito, only 90 days. They're giving you 90 days to prove na this is legitimate business. You can get back your investment in 1 month and still you have 2 months para makuha nyo yung profits. Then it's up to you. Nobody is forcing you to continue at the end of the 3rd month. Tayo ang nag-iisip na bumalik at magdagdag pa dahil nakita natin yung ganda, nakita natin yung husay, nakita natin yung kaayusan kung paano tayo giginhawa sa ating kabuhayan. At tayo iginhide ng ating mga leader, yung mga leader natin dyan sa ating mga group chat, yung mga leader dito sa lower level, sila ang nag-guide sa atin, sila ang tumulong sa atin, na sila rin ay ay mga investors din, na sila rin ay ay naglagay din ng tinatawag na puhunan ng mga savings nila upang makasama rin dito. Nagkataon nga lang siyempre, nagkaroon sila ng mga additional, siyempre, magkakaroon sila ng additional income dahil siyempre sila ang gumawa nito. If you're the one who did this, siyempre, who do this, siyempre, kayo makakakuha niyan. Pero hindi ginawa natin, gusto natin yung pinaka-easiest way, yung makuha natin yung para sa ating kaagad. So, we just entrusted our money dun sa ating mga group leader. But this group leader is only a pawn. Mga pawn lang yan, kumbaga sa chess, sila lang ay isa sa mga galamay dito galing na nagtutulong sa atin upang makapasok dito sa negosyong ito. Ngayon nagkaroon tayo ng sigalot, parang sa kanila natin ibinubuhos ang ating problema. Tama lang, itanong natin sa kanila, pero wag natin rat-ratin, wag natin irate lang kanilang mind dahil siyempre sila nag-aalala rin. Hindi nag-aalala sila dahil sa kanilang mga ipinasok na pera na sarili nila yung personal savings nila o personal investment nila. Nag-aalala rin sila dahil tayong mga tinulungan niya. Ayaw din nila na tayo ay mapariwara. Gusto nila rin siyempre maibalik din kung ano mang ang ating nailagay. Pero hindi nila masasagot yan dahil they are limited. Limited ang kanilang kaalaman din dyan. That is beyond their control. Ang may control nito siyempre yung meta. So ang kung gagawin natin ay iraratil natin ang tanong dito, tanong doon ang gagawin sa kanila. Siyempre magkukuha nito, magkukompound ang isipan ng ating mga leaders. Maikapan sila. Magkakaroon sila din siyempre, makukuha sila, ma-stress din sila, nag-iisip sila kung paano mapapacify ang ating mga isipan. The more na tayo nagiging masyadong pag-alala natin, at doon natin ibinabato sa ating leader, ang nangyayari, hindi nagkakaroon ng magandang kaayusan ang ating samahan. Ang samahan natin, ito yung tinatawag natin solid. Parang tayo mga solid friends, na magkakasama. When we are starting it, we are all happy.
When tayo ika ngay nakakapag-register sa ating, very proud tayo. That's why sinasabi natin, welcome to our earnings, and we are always clapping nga, ika nga, nandun lahat ang heart, nandun lahat ang ating pagpapasaya sa ating sarili dahil it's starting up to grow ang ating tinatawag na future. Nang tayo sumusweldo na, lalo-lalo tayo natutuwa. Pero ngayon may problema tayo, nakalimutan natin na kasama rin natin siyempre yan, ika nga mga tao rin yan. Huwag natin kung kukunin natin, tapos bibigyan natin, at kung minsan ang iba pa ay nakakaroon, iniisip natin na iniwanan na tayo. Hindi tayo iniwanan ng ating mga grupo, hindi tayo iniwanan ng ating mga leader. Andyan sila, humahanap pa rin sila ng paraan upang paano ika nga maibalik o maisaayos itong ating problema. Humahanap sila ng paraan, humahanap sila ng kasagutan. Ayaw nilang magbigay ng kasagutan na hindi tama dahil lalo magiging masama ang magiging kalalabasan nito. Gusto nila po ano mang ibibigay sa atin ika nga kasagutan ay yung talagang tamang kasagutan na ika nga ay magiging solusyon sa ating pinagdadaanan. Huwag tayo mag-alinlangan sa ating mga leader. Sa mga local leaders natin, ang ibig sabihin, huwag tayo mag-alinlangan dahil sila lamang ang makakatulong sa atin sa oras ng ating kagipitan ngayon. Sila nagtumulong sa atin nung oras na gusto natin tayo ika nga ay mapunlad ng ating kabuhayan. Sila rin ngayon ang tutulong sa atin dito sa ating oras ng kagipitan. So, konting pasensya lang ho muna. Huwag tayo masyadong maging marites, huwag tayo masyadong ika nga andyan, sagap ng balita. Pag nasagap ang balita, andiyan tayo agad, masyado tayong hot, ika nga gusto nating ilabas ka agad, nagdodoble-doble, patong-patong na. Hindi natin alam kung yung pinagkunan natin is a legitimate source. Basta dumating lang ito, umikot ng pan, nagpatong-patong na. Hindi natin alam kung yan talaga ang tinatawag ng tunay na kwan, na galing doon sa taas. Kasi hindi naman natin alam kung sino talaga yung mga sources na pinapunan natin. May nagsabi na sa atin ang ginagawa natin, ipapasa natin. Guguluhin natin ang isipan natin, guguluhin pa natin ang isipan ng mga kasama natin, guguluhin pa natin ang isipan ng mga leader natin. We are not adding up solution to the problem. We are adding up problem to the solution. Yan ang aking lagi natin nakalimutan. Baka naman kaya tayo nangyayari sa ito dahil sinusubukan tayo sa taas. Baka naman nakakuha tayo ng biyaya, nakalimutan natin magpasalamat sa mga blessings na nakuha natin. Yan naman hindi naman sinasabing hindi. Alam ko naman lahat tayo hindi nakakalimut yan. Kasi lagi natin tatandaan, when we get a blessing, we have always, dapat tayo nagpapasalamat that no man could ever take any great important undertakings without first invoking the blessings of God. Lagi natin tatandaan yan. Huwag tayo makakalimot. Lalong-lalo na ngayon sa oras ng ating pangangailangan. Ipakita natin yung ating pagtanggap sa Kanya. Kasi kung lahat tayo, sabay-sabay tayo mananalangin. Alam nyo, yung the power of prayer. Pag lahat tayo, imbis ay mananalangin, magkakaroon tayo ng siguradong solusyon dyan. Hindi yung lahat tayo mananalangin, ika nga, na tayo ay magbabasa ng mga bawat isa. Huwag ganun. Manalangin tayo lahat, ika nga, upang maayos itong ating tinaharap na sigalot sa ating kabuhayan. Yun sa akin lang ho, ika nga, ay sarili kong opinion. Hindi ito opisyal ng kahit anuman. Dahil ako ay katulad nyo rin na dito, hindi lang ako madalas din. Lagi lang ako marites sa nakikibasa sa inyo, pero hindi ako nakikisaw-saw sa mga usapan. Pero updated ako sa lahat ng pinag-uusapan nyo. Nahiya lang ako lumabas ngayon kasi nakita ko nga ganyan ang nagiging sitwasyon para tayo watak-watak. Merong umaalis, meron na nga hindi na natin makita, na iniwanan tayo. Huwag natin iwanan ngayon ang ating mga kasamahan, yung mga tumulong sa atin. Ngayong oras na tayo, para tayo nasa dagat, lumulubog ang barko, ang ginagawa natin, lahat tayo nagtatalunan. Iniwanan natin ang ating kapitan. Hindi. Dapat ngayon tayo magtulong-tulong upang masagip natin ang ating barko dito sa unos na ating pinagdadaanan. Maraming salamat, no? At sana ika nga, nakapagbigay tayo ng kahit konting kaliwanagan sa ating mga kalooban. Maraming salamat, to. God bless and good morning.